Bumukas ang bakal na gate ng asyenda, kasabay ng alingaw-ngaw ng makina ng itim na SUV. Tumigil ito sa gitna ng malapad na driveway at bumaba sa sasakyan si Danica de Alvarado na nakasuot ng eleganteng kasuotan at naka-sunglasses. Finally! Ani ni Danica, pero agad naging maldita ang mukha nang makita ang paligid. Akala ko ba inayos na to? Bakit parang ang pangit pa rin ng driver kasi dati? Napatigil ang lahat. Walang sumagot. Agad natakot at kinabahan sa kanya ang lahat dahil kilala siya bilang malditang amo. Tumalikod siya at naglakad papasok. Sumunod ang mga mata ng lahat sa bawat hakbang niya. At doon, sa gilid ng veranda, may isang lalaking nakatayo. Simple ang suot. Puting polo na nakabukas ang 2 botones, manggas na nakatiklop, at maong na may bahid ng lupa. Hawak niya ang isang crate ng kagamitan. Tila kakatapos lang ng gawain. Nang makita niya ang paparating na figura, bahagyang umangat ang tingin ni Owen nang huminto si Danica na napatitig kay Owen. Ang lalaking na-reject niya. Oh, mukhang ikaw ang tauhan na sinasabi ni Papa sa akin. Diyan ka lang ba bumagsak? Sabay tingin ni Danica kay Owen mula ulo hanggang paa. Inilapag naman ni Owen ang hawa. Danica. Kumunot ang noo ni Danica. Boss mo ko. Kaya dapat, mamang tawag mo sa akin. Pasensya na po, madam. Lumapit si Danica ng isang hakbang. Sapat para maramdaman ni Owen ang presensya niya. So, ano ka ngayon? Isa ka na lang natauhan dito? Hindi ko inakalang bababa ka ng ganito. Umigting ang panga ni Owen. Marangal na trabaho naman po ito. Tumawa si Danica. Grabe, hindi ka pa rin nagbabago. Walang pangarap. Kontento ka na ba sa ganyan? Tumaas ang tingin ni Owen. Diretso sa mata ni Danica. Okay naman po ako sa trabaho at buhay ko, madam. Baka ikaw ang hindi okay na makita ako. At kumisi si Owen. Halatang nang-aasa. Napairap naman si Danica. Excuse me? Maldita ka pa rin. Dagdag ni Owen. Anong sinabi mo? Tumaas ang boses ni Danica. Lumingon ang mga tao sa paligid, pero walang lumapit. Maldita ka pa rin. Ulit ni Owen. Mas malinaw. At mukhang hindi ka na nagbago kahit umalis ka. Namula ang pisngi ni Danica sa galit, sa hiya, sa halo-halong emosyon. Tuwang-tuwa naman si Owen deep inside. Welcome back, Madam Danica. Dagdag ni Owen at umalis na. Namumula naman sa inis si Danica na naglakad papasok sa kanyang kwarto. Wisit, bulong ni Danica, sabay irap. Tinanggal niya ang heels at tinagi sa gilid. Lumapit siya sa salamin. Nakikita ang sarili. Maayos ang ayos. Perpekto ang mukha. Pero sa likod ng makeup at postura, may inis na hindi niya maikaila. At higit sa lahat, gulat. Dahil hindi niya inaasahang ganoon pa rin ang magiging epekto ni Owen sa kanya. Bakit ka ba dito nagtatrabaho, lalaki ka ha? Na para bang hindi ako nireject? Bigla na lamang may kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Elsa, ang ate niya. Welcome home, sabi ni Elsa. May ngiting may halong panunukso. Mukhang mainit agad ang ulo mo ah. Umikot ang mata ni Danica. Kung sermon lang ang sadya mo, lumabas ka na. Inilapag ni Elsa ang tray sa mesa. Kakadating mo pa lang, nagkakainitan na kayo ni Owen. Napalingon si Danica. Narinig mo? Oo naman. Napanood ko pa nga. Tumawa si Danica. Ano bang gusto mong sabihin? Sumandal si Elsa. Pinagdikit ang mga daliri. Gusto kong sabihin na mukhang hindi ka pa rin nakaka-move on. Excuse me? Tumaas ang kilay ni Danica. Dan, malambot ang boses ni Elsa. Kilala kita. At sigurado akong may feelings ka pa kay Owen.
Hindi effective ang pag-alis mo ng bansa. Wala na akong pakialam kay Owen. Talaga? Tanong ni Elsa. Bakit naiinis ka kagad? Napahinto si Danica. Pagod ako galing sa biyahe. Tapos siyang madadatnan ko. Kaya nainis ako agad. Ay sus, huwag ako. Humarap si Danica. Ano bang gusto mong palabasin? Tumawa si Elsa. Lumapit. At inilagay ang kamay sa balikat ni Danica. Na hindi mo kailangan magkunwari sa akin. Tinabig ni Danica ang kamay. Hindi ako nagkukunwari. Danica, mariing sabi ni Elsa. Umalis ka ng bansa dahil sa kanya. At ngayon bumalik ka. Mukhang hindi ka naman makamove on matapos mo siyang makita. Napabuntong hininga si Danica. Nahalata ang pagiging iritado. Hindi ka galit sa kanya dahil sa nireject kanya noon. Dugtong ni Elsa. Galit ka sa sarili mo kasi may epekto pa rin siya. Napapikit si Danica. Tumigil ka na. Hindi. Seryosong sagot ni Elsa. Kailangan mong marinig na kahit anong iwas mo, hindi mo matatakasan. Hindi nakaimik si Danica dahil alam niyang tama ang sinasabi ng kanyang ate. O siya, magpahinga ka na. Huwag mo na siya masyadong isipin. At hinalikan muna ni Elsa si Danica sa noo bago iwanan. Napatulala naman si Danica. Aminadong may epekto pa rin si Owen sa kanya at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na ang mga tao sa asyenda. Lahat ay tahimik na kumikilos. Natatakot gumawa ng mali dahil maaga ring nagising si Danica na nasa balcony at pinanunood ang nagtatrabaho na si Owen na inaayos ang linya ng patubig. Kuya Ben, tawag ni Danica sa katiwala. Hindi inalis ang tingin kay Owen. Pakisabi kay Owen na pumunta rito. Nagkatinginan ng mga tauhan, walang umimi. Ilang sandali, umakyat si Owen sa balkonahe. Maayos ang tindig at walang bakas ng pagod sa mukha. Huminto siya sa tapat ni Danica. May kailangan ka po? Magalang na tanong ni Owen. Nang marinig yun, bahagyang umangat ang kilay ni Danica. May napansin lang ako, sabi ni Danica. Bakit parang mali ang linya ng patubig sa likod? Hindi ba't sinabi ko kahapon na ayusin yan? Tapos na po, sagot ni Owen. Sigurado ka? Ulit ni Danica. Tumahimik si Owen. Kung may gusto pa po kayong baguhin. Gusto ko. Putol ni Danica. Ulitin mo. Napatungo si Owen bago siya tumalikod. Napangiti si Danica ng bahagya. Pero ang ngiti ay mabilis ding nawala nang mapansin niyang wala man lang bakas ng inis sa kilos ni Owen. Makalipas ang isang oras, bumaba si Danica sa kusina. Umupo siya sa dulo ng mesa, nag-scroll ng phone, pero nakatingin pa rin sa labas kung saan makikita si Owen na nagbubuhat ng sako. Kuya Ben, tawag ulit ni Danica. Sino ang naka-assign sa kamalig ngayon? Si Owen po, ma'am. Sagot ni Kuya Ben. Pakisabi lipat ang mga sako sa kabilang bodega. Utos ni Danica. Ma'am, maingat na sabi ng katiwala. Mas malapit po ang kamalig. Tinatanong ko bang opinyon mo? Malamig na sagot ni Danica. Hindi na nakaimik si Kuya Ben na agad na lang sinunod ang utos ni Danica. Na agad namang nakota ni Owen na isa-isang binuhat ang mga sako. Kahit mas malayo ang lalakaran, kahit mas mainit na ang araw. Ang tigas talaga ng mukha. Bulong ni Danica, inis na inis. Hindi ba siya napapagod? Tanghali na nang muling ipatawag si Owen. Bakit parang mabagal ka ngayon? Tanong ni Danica. Natapos ko na po lahat. Sagot ni Owen. May iba pa po ba? Tumayo si Danica at lumapit kay Owen. Halos magkatapat na sila.
Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Para kang walang pakialam. Nagtaas ng tingin si Owen. May pakialam po ako sa trabaho ko. Trabaho lang? May hamon sa tono ni Danica. Hindi mo man lang ba nararamdaman na sinasadya ko? Ngumiti si Owen. Ramdam ko po. Lalong uminit ang ulo ni Danica. At ayos lang. Sagot ni Owen. Natigilan saglit si Danica na mas lalong nainis. Lumayas ka na. Utos ni Danica. Ayokong makita ang mukha mo ngayon. Tumango si Owen at umalis na. Naiwan naman si Danica na mas lalong nakaramdam ng inis dahil sinunod ni Owen lahat ng kanyang utos. Hanggang sa mga sumunod na araw ay mas lalo pang pinahirapan si Owen ni Danica. Kahit na hindi trabaho ni Owen ay inuutos niya. Hanggang isang hapon, hinahanap ni Danica si Owen. Nakatayo ito sa labas ng kusina, abala sa paghugas ng kamay. Matapos mag-ayos ng mga kahoy na bangko. Hoy! Tawag ni Danica. Huminto si Owen at humarap. Madam? Napakunot agad ang noo ni Owen, pero nanatiling kalmado. Magluto ka. Pasensya na po. Tanong ni Owen, akala'y mali ang dinig. Magluto ka. Ulit ni Danica. Gusto kong kumain. Tahimik ang kusina. Ang mga kasambahay na kanina pa nag-aayos ay biglang naging abala sa kanya-kanyang gawain. Umiwas ng tingin. Nagkunwaring may hinahanap. Alam nilang may paparating na naman na sagutan. Hindi po yun ang trabaho ko. Anong sinabi mo? Malamig na tanong ni Danica. Hindi po yun ang naka-assign sa akin. Ulit ni Owen. May kusinero po tayo. Lumapit si Danica ng isang hakbang. Ako ang amo rito na dapat mong sinusunod. Opo. Sagot ni Owen. Pero malinaw po ang trabaho ko. Wow! Marunong ka na palang tumanggi ngayon. Hindi po ito pagtanggi. Paglilinaw lang. Namula ang pisngi ni Danica. So ngayon, tinuturuan mo na ako kung ano ang dapat kong iutos sa'yo. Hindi po. Mariing sagot ni Owen. Sinasabi ko lang kung ano ang kaya at hindi ko kayang gawin. Hindi ko rin po trabaho lahat. Kaya mong buhatin ng kalahating bodega pero hindi mo kayang magluto? Sarkastikong tanong ni Danica. Kasi po, hindi yun ang trabaho ko. Ulit ni Owen. Napangiti si Danica, pero bakas ang inis. Ganyan ka na pala ngayon? May prinsipyo? Meron po, sagot ni Owen. Matagal na. Talaga? Lumapit si Danica lalo. Halos magkadikit na sila. Nasaan yan dati? Nanigas ang panga ni Owen. Hindi na po natin kailangang balikan. Oo, pero gusto ko. Giit ni Danica. Kasi mukhang nakakalimutan mo kung sino ako. Tumingin si Danica, diretso sa mata ni Owen. Ako ang may-ari ng asyenda. Isang utos ko lang ay dapat agad sundin. Napabuntong hininga si Owen. Suko na. Sige po, lulutuan ko na po kayo. Ano po bang gusto ninyo? Napangiti si Danica at sinabi niya agad ang kanyang mga gusto. Tuwang-tuwa siya dahil napapasunod niya si Owen na natutuwa naman deep inside. Lumipas sa mga linggo, ngunit walang nagbago. Kung meron man, mas lalo pang tumindi ang mga pinapagawa ni Danica. Sa bawat araw na nagigising sa asyenda, kasabay din ang mga utos ni Danica. May bagong puna sa bawat trabahong ginagawa ni Owen. At sa bawat araw rin yun, nanatiling kalmado si Owen. Ngayong hapon, abala ang asyenda sa paghahanda para sa isang maliit na pagtitipo ng pamilya. Nakaupo si Danica sa sala. Eleganteng naka-beige dress. Hawak ang tablet habang nagbibigay ng utos sa mga tauhan. Masyadong matapang ang amoy ng bulaklak, sabi ni Danica. Palitan nyo at pakiusap. Ayusin niyo ang mesa, hindi pantay. Opo, ma'am.
Sagot ng kasambahay na halatang kabado. Gitna ng lahat, may dumating na kotse sa harap ng gate. Isang puting sedan na makinta. Halatang hindi pangkaraniwan sa asyenda. Bumaba ang isang matangkad na babae. Eleganteng naka-sleeveless na asul na dress. Magandang hapon po. Bati ni Freya sa guard. Hinahanap ko po si Owen. Napalingon ng mga kasambahay. May ilan ang nagkatinginan. Bumaba si Danica sa veranda nang marinig yun. Nang makita niya ang babae, bahagyang umangat ang kilay niya, isang mabilis na scan, mula ulo hanggang paa ang kanyang ginawa. Excuse me? Malamig na sabi ni Danica. Humakbang palapit. May kailangan ka? Ngumiti si Freya. Hello, I'm looking for Owen. Dito raw siya nagtatrabaho. Sagot ni Danica. May bahid ng panunuya. At ikaw ay... Ako si Freya. Nakangiting sagot ni Freya. Girlfriend niya. Natigilan saglit si Danica bago ipag-cruise sa mga braso. Girlfriend? Ulit ni Danica. Sigurado ka? Apo. Sagot ni Freya. Hindi nagpatinag. May problema po ba? Tumawa si Danica. Wala. Nagulat lang ako. Hindi ko inakalang may oras pa siyang Ma'am. Putol ni Freya. Hindi ko alam kung anong posisyon mo rito. Pero gusto ko lang siyang makita. Napangiti si Danica. Ngunit malamig ang mga mata. Ako ang may-ari ng asyenda. At ikaw? Bisita lang. Salamat sa paglilinaw. Sagot ni Freya. Pero, girlfriend niya ako. Nagkatinginan ng mga tauhan sa paligid. Ramdam ang tensyon. Alam mo ba kung anong klaseng taong hinahanap mo? Tanong ni Danica. Walang ambisyon. Simpleng tauhan. Alam ko. Sagot ni Freya. At yun ang minahal ko. Natigilan si Danica. Talaga? Opo. Sagot ni Freya. Hindi lahat kailangan ng yaman o titulo. Hindi mo siya kilala. Giit ni Danica. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling. Mas kilala ko siya kaysa sa inakala mo. Sagot ni Freya. At mukhang ikaw ang hindi nakakilala sa kanya. Uminit ang pisngi ni Danica sa inis. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi pa ako nakikipag-away. Sagot ni Freya. Nandito lang ako para sa kanya. Kung ganon, malamig na sabi ni Danica. Maghintay ka kapag tapos na siyang magtrabaho. Hindi mo siya pag-aari. Sagot ni Freya. Bahagyang ngumiti. Pero maghihintay ako. Bago pa makasagot si Danica, ay papalapit na si Owen sa kanila. Galing siya sa likod ng bahay. Pawisan, may dalang ilang papeles. Nang makita niyang eksena ay huminto siya saglit. Freya? Gulat na tanong ni Owen. Lumingon si Freya at agad nang ngumiti. Hi! Lumapit si Owen, hindi nag-atubili. Inilapag niya ang hawak sa kahinawakan si Freya sa bewang. Napatingin si Danica doon at may kung anong selos na nararamdaman. Anong ginagawa mo rito? Malambing na tanong ni Owen. Dinadalaw ka, sagot ni Freya. Humarap naman si Owen kay Danica. May problema po ba? Tanong ni Owen. Wala, sagot ni Danica. Pilit ang ngiti. Nagulat lang ako na may dumalaw sa'yo. Sinabi ko na po sa inyo, sagot ni Owen. May buhay din po ako sa labas ng trabaho. Tahimik si Danica. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, wala siyang masabi. Hindi dahil natalo siya sa salita, kundi dahil may isang katotohanang biglang tumambad sa kanya. Wala na talaga siyang pag-asa kay Owen. Pagkatapos umalis ni Danica, ay nagtungo naman at naupo sa lilim ng punong mangga, malapit sa veranda sina Freya at Owen.
May dalang 2 basong malamig na juice si Owen. Inabot ang isa kay Freya na may kasamang ngiti na hindi niya kailanman ipinakita kay Danica. Masaya silang nagkwentuhan na dalawa. May ilang tauhan ang napalingon. At sa veranda naman ay nakatayo si Danica. Nagka-cross sa mga braso niya, matalim ang mga mata. Pinagmamasdan ng eksena na para bang isang bagay na ayaw niyang tanggapin. Ang kapal, bulong ni Danica. Dito pa talaga? Danica, tawag ni Elsa. Lumingon si Danica at nakita si Elsa. Nakasando at slacks. Hawak ang tasa ng tsaa, may bahagyang ngiti sa labi. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Elsa, kunwari inosente. Wala. Mabilis na sagot ni Danica. May bisita lang na hindi marunong umalis. Sumilip si Elsa sa direksyon ng punong mangga. Kita niya si Owen na nakayuko. May sinasabing biro kay Freya. Kita niya ang pagtawa ni Freya na napahawak pa sa braso ni Owen. Sabi ni Elsa. Girlfriend pala. Apparently, malamig na sagot ni Danica. Cute. Dagdag ni Elsa. Napalingon si Danica. Anong sinabi mo? Cute. Ulit ni Elsa. Bagay sila. Tumawa si Danica. Sa ilalim ng puno, inabot ni Owen ang panyo kay Freya. May dumi, sabi ni Owen. Sabay turo sa pisngi ni Freya. Ha? Gulat ni Freya. Wait. Sabi ni Owen. Maingat niyang pinunasan ang pisngi ni Freya. Napapikit si Danica sa nakita. Hindi niya namalayang. Napahigpit ang kapit niya sa rehas ng veranda. Okay ka lang? Tanong ni Elsa. Kunwari walang alam. Oo. Sagot ni Danica. Bakit? Kasi parang gusto mo nang itapon yung baso mo. Tukso ni Elsa. Tumingin sa kamay ni Danica na nanginginig na. Binitawan ni Danica ang rehas. Huwag kang mag-imbento. Hindi ako nag-iimbento. Sagot ni Elsa. Nakikita ko lang. Tumigil ka. Masaya ka ba na masaya siya? Wala akong pakialam kung masaya siya. Sagot ni Danica. Talaga? Taas kilay ni Elsa. Iba kasi ang tingin mo. Bumuntong hininga si Danica. Nakakairita lang. Alin? Tanong ni Elsa. Na may girlfriend siya? O na hindi ikaw yun? Napalingon si Danica. Galit ang tingin. Huwag mo akong simulan sa ganyan. Dan, mahinang tawag ni Elsa. Hindi ka mainis kung wala kang nararamdaman. Sa ilalim ng puno, tumayo si Owen at inabot ang kamay ni Freya. Gusto mo bang maglakad? Tanong ni Owen. Mas presko doon sa bandang ilog. Sure. Sagot ni Freya. Nakita agad ang pagkasabi. Hinubad ni Owen ang suot niyang jacket at inilagay sa balikat ni Freya. Mas nakakaramdam ng sakit sa puso si Danica. Ang sweet nila. Sabi ni Elsa, halatang sinasadya. Tumahimik ka. Sagot ni Danica na iritable na. Nagsiselos ka lang. Pang-aasar ni Elsa. Nagsiselos? Tumaas ang boses ni Danica. Sa kanya? Hindi. Sagot ni Elsa. Sa kanila. Tahimik si Danica. Sa malayo, maririnig ang tawa ni Freya. Hindi ako nagsiselos. Mahinang sabi ni Danica. Sa malayo nakita niyang yumuko si Owen para may ipakita kay Freya. Isang maliit na bulaklak na pinulot niya sa daan. Inabot niya yun. At sa gitna ng lahat ng inis, galit at pride, nangingibabaw ang selos ni Danica. At mas masakit pa, wala na siyang karapatan dito. Kinagabihan, tahimik na ang asyenda. Pero si Danica ay nakatayo sa may likod ng bahay. Naka-silk robe, nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Hinihintay si Owen na agad namang dumating
Suot ang simpleng itim na shirt at maong. Owen, tawag ni Danica. Huminto si Owen, hinarap si Danica. Ma'am? Kanina. Panimula ni Danica. Ano yun? Napakunot ang noo ni Owen. Ano po? Huwag kang magpaka-inosente. Giit ni Danica. Nakikipaglandian ka habang nasa oras ng trabaho? Hindi po ako nakikipaglandian. Sagot ni Owen sa huli. May bisita lang po ako. Pero hindi ka umaktong may bisita kanina. Nakikipaglandian ka sa oras ng trabaho. Giit ni Danica. Natapos na po ang trabaho ko noon. Sagot ni Owen. At kahit hindi pa, wala po sa kontrata ko ang bawal magmahal. Napalapit si Danica ng isang hakbang. Huwag mong ibahin ang usapan. Nasa oras ka ng trabaho. At nasa oras po ba kayo ngayon? Tanong ni Owen. Napasinghap si Danica. Huwag mo akong bastusin. Nililinaw ko lang. Tandaan mo. Mariing sabi ni Danica. Halos magkadikit na sila. Habang nandito ka, hindi ka pwedeng magpapasok na lamang ng kahit sino sa... Bigla siyang huminto dahil ngumiti si Owen. Anong nakakatawa? Singhal ni Danica. Hindi agad sumagot si Owen. Sa halip, humakbang siya palapit. Isang hakbang lang. At bago pa makalayo si Danica, ay hinawakan na siya ni Owen sa bewang. Nanigas si Danica. Owen, bitawan mo ako. Hindi agad binitawan ni Owen. Bagya lang niyang hinigpitan ng hawa. Kung ganito po kayo kagalit, mahinang sabi ni Owen, halos pabulong. Sigurado ba kayong trabaho lang ang problema? Nanlaki ang mata ni Danica. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang yumuko si Owen. Sapat lang para magpantay ang mata nila. Mukha po kayong nagsiselos. Ano? Agad na sagot ni Danica, napilit humakbang paatras. Pero nakapirmi pa rin ang kamay ni Owen sa bewang niya. Huwag kang mag-assume. Ngumiti si Owen. Hindi po ako nag-assume. Napapansin ko lang. Wala akong pinagseselosan. Giit ni Danica. Wala akong pakialam kung may girlfriend ka. Talaga? Tanong ni Owen. Bakit alas 12 na ng hating gabi, gising pa rin kayo? Para pagalitan ako tungkol sa kanya. Natigilan si Danica. Dahil disiplinado ako. Sagot ni Danica. Piko na, pero namumula ang mga pisngi. Ayokong masira ang sistema rito. Kung sistema lang po, sagot ni Owen. Bakit hindi niyo pinagalitan ng ibang tauhan na may pamilya? May asawa? Natahimik si Danica. Bakit ako lang? Nagdag ni Owen. Biglang tinabig ni Danica ang kamay ni Owen at umatras. Huwag kang magmarunong. Ako ang mas may alam. Tumawa si Owen. Ganyan ka rin dati. Huwag mong banggitin ang dati. Bakit? Tanong ni Owen. Masakit pa rin? Hindi. Mabilis na sagot ni Danica. Tapos na yon. Napangiti si Owen ng palihim dahil sa pag-iwas si Danica ng tingin. Napapikit si Danica. Pilit pinapakalma ang sarili. Umalis ka na. Utos ni Danica. Kung yun po ang gusto ninyo. Sagot ni Owen. At umalis na si Owen at iniwan si Danica na napasingha. Hindi ako nagsiselos. Bulong ni Danica sa sarili kahit na alam niyang hindi totoo ang sinasabi niya. Lumipas sa mga araw at madalas na dumalo si Freya sa asyenda kaya mas lalong naiinis si Danica. Kaya mas lalong niyang inuutusan si Owen na kagaya ng dati ay kalmado lamang. Isang umaga, maagang gumising si Danica. Mas maaga kaysa nakasanayan niya na para bang may bumabagabag sa dibdib niya na ayaw siyang patulugin. Tahimik ang asyenda pero sa loob niya, magulo. Kanina pa siya paikot-ikot sa sala, hindi mapakali, hanggang sa marinig niya ang tunog ng gulong sa graba sa labas. Napahinto siya. May kotse sa gate. Sumilip siya mula sa bintana at agad kumunot ang noo niya
Nang makita si Freya na bumaba ng sasakyan, may dala itong paper bag at may ngiti sa labi. Hindi pa rin ba tapos ang babaeng ito na dumalaw? Bulong ni Danica. Mariing ipinikit ang mga mata bago lumabas ng bahay. Sa labas, sinalubong ng mga tauhan si Freya. Hinahanap ko si Owen. Magalang na sabi ni Freya. May dala lang ako. Owen! Sigaw ni Danica mula sa beranda bago pa man makasagot ang sinuman. Lumingon ang lahat. Bumaba naman si Danica. May problema ba ba't araw-araw ka na lang nandito? Huminto si Freya at humarap sa kanya. Magandang umaga. Hindi ko po alam na bawal ang bisita. Hindi bawal. Malamig na sagot ni Danica. Pero hindi rin hotel ang asyenda namin. Bahagyang ngumiti si Freya. Hindi rin po ako turista. Girlfriend niya ako. Alam ko. Mabilis na sagot ni Danica. Paulit-ulit mong pinapaalala. Hindi ko po intensyon. Sagot ni Freya. Gusto ko lang siyang makita. Sa dami ng lugar. Tanong ni Danica. Dito mo pa talaga naisip? Dito pa siya nagtatrabaho. Sagot ni Freya. May ilang tauhan ang napatingin sa isa't isa. At bilang may-ari, sinasabi ko sa'yo, may hangganan ka rito. Tahimik si Freya sandali, saka huminga ng malalim. May hangganan din po kayo. Nanlaki ang mata ni Danica. Anong sinabi mo? Boss lang po kayo rito. Mahinahong sagot ni Freya. Excuse me? Umigting ang panga ni Danica. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka. Hindi ko po nakakalimutan. Pero sana'y lugar ninyo po ang pagiging boss ninyo. Hindi nyo pag-aari si Owen. Dahil doon ay lumabas na ang inis na matagal nang nararamdaman ni Danica. Malakas niyang sinampal si Freya na umalingaw-ngaw sa asyenda. Napaatras si Freya na hawak ang pisngi. Gulat ang mga mata. Ang paper bag ay nalaglag sa lupa, bumukas at may lumabas na baong pagkain. Nagtilian ng ilang tauhan. May napasigaw, may napaatras. Danica! Sigaw ni Owen na kararating lang mula sa likod ng bahay. Pawisan, may hawak na mga papeles. Nang makita niyo si Freya, nahawak ang pisngi habang nanginginig, nanigas ang buong katawan niya. Anong nangyari? Mariing tanong ni Owen. Hindi sumagot si Danica agad. Nakatitig lang siya kay Freya. Sinampal niya ako. Mahinang sabi ni Freya. Pero okay lang. Hindi okay. Sagot ni Owen. Mabilis na lumapit at humarang sa pagitan nila. Hinarap ni Owen si Danica. Seryoso ang tingin. Huwag niyo siyang saktan. Umalis ka dyan. Singhal ni Danica. Wala kang karapatang humarang. Meron po. Putol ni Owen. Bilang taong mahal niya. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin sa kanila. Sinabi ko na sa'yo. Giit ni Danica. Nanginginig sa galit. May hangganan ka rito. May hangganan din po kayo. Sagot ni Owen. At nilampasan niyo na. Bumaling si Owen kay Freya. Marahang hinawakan ng balikat nito. Nasaktan ka ba? Umiling si Freya. Okay lang ako. Hindi okay. Ulit ni Owen, mas malambot ang tono. Hindi ka dapat ginaganito. Tumingin muli si Owen kay Danica. Kung galit kayo sa akin niyo ilabas. Huwag sa kanya. Napatawa si Danica. Oh, so ako na ngayon ang kontrabida? Hindi ko po sinasabi yon. Sagot ni Owen. Pero mali po ang ginawa ninyo. Sana, ilugar ninyo ang attitude ninyo. Natigilan si Danica sa sinabi ni Owen. Nakaramdam siya ng sakit sa puso. Namalayan niya na lamang ang sarili na natulala. Habang si Owen at Freya ay umalis na. Bumalik naman ang mga tauhan sa kanilang mga ginagawa. Huminto naman sina Owen at Freya sa may lumang gazebo sa gilid ng hardin. Hindi nila namalayan na nakasunod si Danica. Ang kapal naman ng pagmumukha mong manatili pa rito. Agad humarap si Owen kay Danica. Pinoprotektahan niya si Freya. Ano pa po bang kailangan ninyo?
Tanong ni Owen. Marami, sagot ni Danica. Lalo na sa'yo. At tiningnan ni Danica si Freya ng matalim. At ikaw babae ka. Nagtitimpi lang ako. Pero inis na ako. Talagang dito ka pa nakikipaglandian kay Owen? Masyado ka ring Hindi na natuloy ni Danica ang sasabihin niya nang mabilis na lumapit si Owen sa kanya na hinawakan ng kanyang bewang at hinalikan siya sa labi. Nanlaki ang mata ni Danica. Owen! Napatigil si Freya, saka biglang napatawa. Kuya! Bumaling si Danica kay Freya pagkatapos ng halik. Anong? Ngumiti si Freya ng pilya. Kuya, ikaw na bahala. Tumawa si Owen. Salamat, Frey. Kuya? Ulit ni Danica, halos pabulong. Anong ibig sabihin nun? Nagkibit balikat si Freya. Ibig sabihin, kapatid niya ako. Kapatid? Ulit ni Danica, nanlalambot ang tuhod. Hindi, girlfriend? Pinagtripan ka lang namin. Sabi ni Freya, may bahagyang paghingi ng paumanhin sa ngiti. Pasensya na, gusto ka lang naming asarin. Nanlaki ang mata ni Danica kay Owen. Ikaw? Opo. Amin ni Owen. Kapatid ko siya. Doon na narealize ni Danica ang lahat na nagpapanggap lamang ang magkapatid na magkasintahan para mahuli siya ni Owen. At naisahan siya doon. Kaya naman, hiyang-hiya si Danica kay Freya na tinukso siya bago umalis. Naiwan na sa gazebo sina Owen at Danica. Pinagtripan niyo ako? Bulong ni Danica. Opo. Amin ni Owen. At pasensya na. Napanguso si Danica. Hindi pa rin okay. Alam ko po. Sabi ni Owen. Saka inilapit ang noo sa noon niya. Magpapaliwanag ako. At doon na pinaliwanag ni Owen ang lahat na ginawa lang niya yon para malaman kung may nararamdaman pa si Danica sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil alam niyang meron pa. Si Danica naman ay hindi makapaniwala pero may kung anong tuwa sa kanyang dibdib dahil walang kasintahan si Owen. At doon nagsimula ang lahat sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang araw matapos ang biglaang halikan na yon sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng asyenda. At simula noon, may nagbago. Hindi na lamang tahimik at malamig si Owen. Hindi na lamang siya seryosong tauhan na sumusunod sa bawat utos ni Danica nang walang imik. May kakaiba na sa paraan ng pagtingin ni Owen kay Danica. At madalas na itong nakangiti kaya inaasa rin ng mga kasamahan. Isang umaga, habang nakaupo si Danica sa veranda ng malaking bahay, suot ang manipis na silk at hawak ang tasa ng kape, nakatanaw siya sa malawak na lupain ng asyenda. Madam Baby. Muntik nang mabitawan ni Danica ang tasa. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Owen na nakasuot ng simpleng puting polo at maong. May dalang folder sa kamay, pero nakangiti. Ano yon? Mataray na sagot ni Danica, sabay taas ng kilay. Lumapit si Owen ng kaunti. May ipapapirma lang ako, Madam Baby. Napahigpit ang hawak ni Danica sa tasa. Anong sabi mo? Madam Baby. Ulit ni Owen. Namula ang pisngi ni Danica. Hindi dahil sa hiya, kundi sa inis. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Bahagyang tumawa si Owen. Bakit po? Hindi ba kayo ang nagmamay-ari ng asyenda? Madam kayo. Tapos... At tinitigan ni Owen ang mukha ni Danica. Baby ko. At mula noon, mas naging makulit si Owen. Kapag nag-uutos si Danica, may kasama ng komento. Owen, pakilinis ang garden sa likod. Opo, Madam Baby. Para sa inyo, kahit buong asyenda pa. Sa mga sumunod na araw ay mas naging malala pa. Naging flirty na rin si Owen. Owen, bakit ang tagal mo bumalik? Namiss mo ba ako? Owen? At sa bawat pagkakataon, lalong nagiging pabebe si Danica.
Hindi niya alam kung bakit. Pero kapag sila lang dalawa ni Owen, ay nagiging malambot siya. Isang hapon, nadatnan siya ni Owen sa kusina. Naisipang gumawa ng lemonade. Siyempre, sablay ang sukat ng asukal. Ang asim? Reklamo ni Danica at sumimangot. Tahimik na lumapit si Owen, kinuha ang braso at tumikim ng kaunti. Hindi naman po. Asim kaya? Pilit ni Danica. Lumapit pa si Owen, nakasandal na sa counter. Nakatitig siya kay Danica. Ang ganda mo talaga. Kaya tuwang-tuwa ako sa'yo eh. So beautiful, baby. Nanlaki ang mata ni Danica. Pero imbis na magdaray, napangiwi siya. Bakit ka natutuwa sa akin? Pinapahirapan na nga kita. Mas gusto ko nga yun. Hindi na nakaimik si Danica. Naramdaman niya na lamang na namumula ang kanyang mga pisngi, lalo na nang halikan siya ni Owen sa pisngi. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa asyenda. May mga bisita ang pamilya ni Danica. Nakasuot siya ng eleganteng damit. Buhok ay maayos na nakalugay. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ngunit ang hinahanap ng mata niya ay iisa lang. Nakita niya si Owen sa gilid. Tahimik na nakabantay. May kausap itong kapwa-trabahador at mukhang seryoso sa usapan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba, kaya lumapit siya rito. Owen, tawag ni Danica. Agad tumayo ng tuwid si Owen. Yes, Madam Baby. Samahan mo ako. Saan naman? Samahan mo akong maglakad. Nagkatinginan ng ibang trabahador, halatang nagulat. Ngunit sumunod si Owen nang walang tanong. Naglakad sila sa may likod ng bahay, malayo sa ingay ng mga bisita. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Owen. Huminto si Danica. Wala. Wala? Sure ka? Gusto ko lang... Napabuntong hininga si Danica. Wala. Ngumiti si Owen. Selos ka pa ba? Biglang humarap si Danica. Ha? Bakit naman ako magsiselos? Kasi hindi kita masyadong nabigyan ng atensyon kanina. At may mga nakakausap akong ibang babae dahil bisita sila. Namula si Danica. Hindi ah. Lumapit si Owen ng isang hakbang. Sure ka ba? Hindi nga ako nagsiselos. Mariin na sagot ni Danica, pero may tunog ng pagtatampo. Napatitig naman si Owen kay Danica. Bago niya hilahin ito sa bewang at saka hinalikan sa noo. Wala kang dapat ikaselos. Dahil ikaw lang naman ang gusto ko at wala nang iba. Napangiti si Danica at sumiksi kay Owen na nakangiting hinahalika ng tuktok ng ulo ni Danica. Lumipas sa mga linggo at mas naging maalaga si Owen kay Danica. Hindi naman naging tago sa asyenda yon na tinutukso naman silang dalawa ng mga tauhan. Ang ate naman ni Danica ay suportado sa kung anuman ang meron sa dalawa. Wala namang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ni Danica dahil hindi niya akalain na magkakaroon pa ng pag-asa sa kanilang dalawa ni Owen matapos siyang i-reject noon. At ramdam naman ni Danica na genuine lahat ng ginagawa at pinapakita ni Owen sa kanya. Kaya naman, sa mga linggo na magkasama sila ay mas nakilala nilang dalawa ang isa't isa. Isang umaga, maagang nagising si Danica dahil nag-message sa kanyang mga magulang na maagang uuwi ang mga ito sa mansyon. Sa kumpanya niya lang din kasi nakakasama ang mga magulang dahil busy ang mga ito. Bandang 9:00, nasa kusina si Danica. Hindi nakaayos ng todo. Simpleng blouse at palda lang. Nakatayo siya sa harap ng mesa habang si Owen naman ay nasa harap niya. May hawak ng mangkok ng lugaw. Hindi ko gusto yan. Reklamo ni Danica na nakasimangot. Kailangan mong kumain. Sagot ni Owen. Seryoso pero may lambingang boses. Kagabi kaunti lang kinain mo. Wala naman akong sakit. Sagot ni Danica. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan mo ng sarili mo. Umirap si Danica pero binuksan ang bibig ng kaunti. Ngumiti naman si Owen. Ayan,
Isinubo nito ang kutsara ng lugaw sa kanya ng maingat. Hinihintay siyang nguyain at lunukin bago muling sumalo. Sa sandaling yon, hindi na spoiled at mataray si Danica. Isa na lang siyang babaeng nagpapalambing. Pero hindi makakain si Danica ng maayos dahil panay halik si Owen sa kanyang labi na nagugustuhan niya naman. At sa sandaling yon ay bumukas ang pinto ng kusina. Danica? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon ang mga magulang ni Danica, ang kanyang ina na elegante ang kasuotan at ang kanyang ama na may seryosong mukha pero halatang nagulat sa nadatnan. Mami? Daddy? Gulat na sambit ni Danica na halos mabilaukan. Unti-unting lumawak ang ngiti ng kanyang ina habang pinagmamasdan silang dalawa. Sir, Ma'am. Magalang na bati ni Owen. Agad na umayos ng tindig. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Sagot ng ama ni Danica na nakataas ang kilay. Mukhang maganda nga talaga ang umaga. Daddy! Reklamo ni Danica na namumula na ang buong mukha habang si Owen naman ay nakangiti lamang. Lumapit ang kanyang ama, sumandal sa counter at pinagmasdan si Owen. Ilang araw na kayong ganito? Daddy! Saway agad ni Danica. Ngunit si Owen ang sumagot. Kalmado pa rin. Matagal na po akong nag-aalaga kay Madam Baby. Napasinghap si Danica. Owen! Madam Baby! Ulit ng kanyang ina na halatang tuwang-tuwa. Cute naman. Stop it! Reklamo ni Danica. Pero hindi niya maitago ang hiya sa mukha. Lumapit ang kanyang ina at marahang hinawakan ng pisngi niya. Anak, ngayon lang kita nakitang ganyan. Ganyan na ano? Mahiyain. Hindi ako nahihiya. Oo na. Natatawang sagot ng ama. Namumula ka lang hanggang leeg. Hindi na alam ni Danica kung saan titingin. Samantala, tahimik lang si Owen sa gilid. Pero halatang pinipigilan ng ngiti. Owen! Tawag ng ama ni Danica. Naging bahagyang seryoso ang tono. Inaalagaan mo ba talaga ang anak namin? Opo, sir. Hanggat kaya ko po. Hanggat kaya mo lang? Tanong ng ina. Hanggat gusto niya po. Dagdag ni Owen, sabay tingin kay Danica. Okay. Sabi ng ama. Mukhang hindi na namin kailangang magtanong pa. Daddy! Bulalas ni Danica. Ano? Sagot ng ama. Mas gusto ko nang makita kang ganyan kaysa sa dati na laging nakakunot ang noo. Lumapit ang ina at hinalikan si Danica sa noo. Mas bagay sa iyong nakangiti ka. Hindi yung laging nagmamaldita. Masaya akong may nag-aalagan sa iyo. Natahimik si Danica. Si Owen naman ay marahang ibinaba ang mangkok sa mesa. Sir, Ma'am, sabi ni Owen. Ipaghahanda ko po kayo ng almusal. Habang abala si Owen sa pagkuha ng mga plato, marahang lumapit si Danica sa kanyang ina. Ma'am, bulong ni Danica, medyo nagmamaktol. Huwag niyo naman po akong asarin. Ngumiti ang kanyang ina. Anak, hindi kita inaasar. Natutuwa lang kami. Sa ano? Na finally. Sagot ng ina. May taong kaya kang paamuhin. Napangiwi si Danica. Hindi niya ako pinapaamo. Talaga? Sabat ng ama mula sa mesa. Sino yung nagpapasubo kanina? Daddy! Nagtawanan ang mga magulang niya. Samantala, lumapit si Owen na may dalang plato. Inasikaso niya ang mga ito at inayan na rin siyang sumabay sa pagkain na hindi naman tinanggihan ni Owen. Napuno ng tawanan at tuksuhan ng lamesa. Hiyang-hiya at namumula si Danica habang si Owen naman ay natutuwa. Pagkatapos ng almusal, hindi agad umalis sa mga magulang ni Danica sa kusina. Sa halip, nagpalipat-lipat ang tingin ng kanyang ama mula sa kanya papunta kay Owen. Danica, tawag ng ama niya. Ano na naman, Daddy? Sagot ni Danica
Medyo nagtatampo pa rin dahil sa pang-aasar kanina. Sa sala tayo. Napakunot ang noo ni Danica sa pagtataka, pero nang mapansing seryoso ang ama, ay nakaramdam siya ng kaba. Kaya sumunod na lang din siya kasama si Owen na nais ring kausapin. Naglakad silang apat papuntang sala ng malaking bahay. Umupo ang kanyang ama sa pangunahing sofa, habang ang kanyang ina ay nasa tabi nito. Si Danica naman ay umupo sa single chair at si Owen ay nanatiling nakatayo sa gilid. Owen, maupo ka. Saglit na nagkatinginan sina Danica at Owen. Daddy, bakit parang... Owen, tawag ng ama ni Danica. Dahan-dahang umupo si Owen sa tapat ni Danica. Hindi maintindihan ni Danica kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ba to? Tanong ni Danica, medyo naiirita na. May family meeting ba ako na hindi ko alam? Huminga ng malalim ang kanyang ama. Anak, panimula ng ama. May mga bagay kaming hindi agad sinabi sa'yo. Like what? Sagot ni Danica na nakataas ang kilay. Tumingin ang kanyang ama kay Owen. At panahon na para malaman mo. Mas lalong nainis si Danica. Bakit kailangang nandito siya? Tukoy ni Danica kay Owen. Dahil tungkol ito sa kanya. Sagot ng kanyang ina. Napalingon si Danica kay Owen. Anong ibig sabihin nun? Tahimik si Owen na nakatitig kay Danica. Danica, sabi ng ama niya. Si Owen ay hindi lang basta tauhan ng asyenda. Napatawa si Danica ng bahagya. Ano? Supervisor ba siya? Manager? Hindi. Anak, singit ng kanyang ina. Si Owen ay business partner ng daddy mo. Ano? Matagal na. Paliwanag ng ama niya. Bago ka pa umalis ng bansa, siya ang tumulong sa akin sa pagpapalawak ng negosyo. Yung mga bagong lupa, yung export contracts. Si Owen ang may hawak noon. Unti-unting nanlaki ang mata ni Danica. Hindi totoo yan. Bulong ni Danica na napapailing. Trabahador siya. Nakita ko siyang nasa bukid. Nakasuot siya ng... Pinili kong magtrabaho rito ng tahimik. Mahinahong sabi ni Owen sa wakas. Napalingon si Danica kay Owen. Para maintindihan ko kung paano patakbuhin ang asyenda. Dagdag ni Owen. At para hindi magbago ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi makapagsalita si Danica. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang pagiging kalmado ni Owen sa bawat utos niya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Danica. Dahil hindi pa oras. Sagot ng ama niya. Hindi pa oras? Ulit ni Danica. Ngayon ay nanginginig na ang boses. Ako ang may-ari ng asyenda. Pero ako ang huling nakakaalam. Napabuntong hininga ang mga magulang ni Danica na naiintindihan ang reaksyon ng kanilang anak. Hindi namin sinabi sa'yo. Dahil alam naming hindi mo tatanggapin si Owen dito sa asyenda na siyang mapapangasawa mo rin. Doon natigilan si Danica na nanlaki ang mga mata. Ano? Bulong ni Danica. Si Owen ang lalaking nakatakdang pakasalan ka. Diretsong sabi ng kanyang ama. Hindi agad nakagalaw si Danica. Napatingin siya kay Owen, naghahanap ng pagtutol. Alam mo? Oo. Matagal na? Oo. Napatawa si Danica. Kaya pala hindi ka naapektuhan kapag pinapahirapan kita. Sabi ni Danica. Nangingilid ang luha. Kaya pala ang kapal ng mukha mong asarin ako? Hindi dahil doon. Sagot ni Owen, tumayo na rin. Kundi dahil matagal na kitang gusto. Napahinto si Danica. Bago ka pa umalis ng bansa, ay gusto na kita. Pero bata ka pa nang umamin ka sa akin. High school ka pa lang noon. Dagdag ni Owen. Unti-unting napuno ng emosyon ng dibdib ni Danica. Hindi ko ginusto ang arranged marriage sa part. Dagdag ni Owen. Pero hindi ko rin tinanggihan. Bakit?
Bulong ni Danica. Kasi ikaw na yun. Hindi ko kayang tanggihan ng babaeng mahal ko. Hindi napigilan ni Danica na mapaluha. Anak, mahinang sabi ng kanyang ina. Wala kaming balak pilitin ka. Pero gusto naming malaman mo ang totoo. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay rerespetuhin namin. Pagkatapos ng revelasyong yon, ay nagtungo sina Owen at Danica sa gazebo. Doon na sila nag-usap na dalawa para magkalinawan kung ano nga ba talaga ang totoo. Kaya rin kita na-reject noon ay wala pa akong may bibigay sa'yo. Lalo na't spoiled brat ka pa. Gusto mo lahat ng nais mo ay nakukuha mo. Kaya nung umamin ka sa akin, kahit na ayaw ko ay kailangan kitang i-reject. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Danica. Hindi ko naman kailangan ng yaman, Owen. Basta mahal mo ko. Pero ako kailangan ko. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Dagdag ni Owen. Hindi dahil magiging asawa mo ako. Hindi dahil sa kasunduan ng pamilya, kundi dahil karapat-dapat ako. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Danica. Kaya mo ako ni-reject? Oo, sagot ni Owen. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil nais kong maibigay sa iyo ang lahat. Napailing si Danica. Hindi makapaniwala dahil buong akala niya noon ay hindi siya gusto ni Owen. Kala ko, kinakahiya mo ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Owen. Hindi kita kayang ikahiya. Humakbang papalapit si Owen kay Danica. Marahan niyang pinunasan ng luha ni Danica at inayos ang buhok nito. Sa totoo lang, takot ako noon. Takot na mahalin ka habang hindi pa ako handa. Takot na isipin mong sinasamantala ko ang nararamdaman mo dahil may kasunduan ng mga magulang natin. Unti-unting pumatak ang luha sa pisngi ni Danica. Nangako rin ako sa mga magulang mo na bago ako umarap sa'yo bilang lalaking pakakasalan mo, sisiguraduhin kong kaya kitang panindigan. Tuluyang napahagulgol si Danica. Ang tanga mo. Umiiyak na sabi ni Danica. Pwede mo namang sabihin sa akin. Lumapit si Owen at marahang hinawakan ng mga balikat niya. Kung sinabi ko noon, baka tinanggap mo ako dahil mahal mo ako. Pero gusto ko, kapag tinanggap mo ako, alam mong hindi ako umaasa sa pangalan ng pamilya mo. Patuloy ang pag-iyak ni Danica. Hindi ko alam. Bulong ni Danica. Hindi ko alam na ganun pala. Alam ko. Sagot ni Owen. Mas lalong lumambot ang tono. Kaya hinayaan kitang magalit. Hinayaan kitang utusan ako. Kahit masakit minsan. Hindi nakaimik si Danica. Hinayaan niyang halikan ni Owen ang kanyang mga mata. Ang ganda mo pa rin kahit umiiyak. Napangiwi si Danica. Tumigil ka nga. Mas lalong lumambot ang tono. Namumula ang ilong mo pero cute pa rin. Hinampas ni Danica ang dibdib ni Owen pero hindi naman malakas. Hindi ako cute. Reklamo ni Danica habang umiiyak. Oo na. Natatawang sagot ni Owen. Maganda na lang. At sa akin babagsak. Napangiti si Danica habang nakasiksik sa dibdib ni Owen na hinahaplos sa kanyang likuran. Sa araw na yon, ay nagkalinawan silang dalawa sa lahat na hindi nila nalinaw noon. Mas naliwanagan na si Danica. Ang lahat ng tanong niya ay nasagot ni Owen ng walang alinlangan. Ang lalaking minsang tinanggihan siya ay matagal na palang pinipiling mahalin siya sa tamang panahon. Mula sa pag-uusap nilang yon, may tuluyan ng nagbago. Hindi na bumalik si Owen sa pagiging tauhan lang ng asyenda o kaya naman business partner. Dahil nagsimula na ang kanyang panliligaw kay Danica. Kinabukasan, maagang bumaba si Danica sa sala. Suot niya ang simpleng puting dress. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang kaba sa dibdib niya. Pagbukas pa lang niya ng pinto, bumungad agad si Owen. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Maayos ang suot na long sleeves at slacks. May hawak na maliit na bouquet ng puting rosas. Owen? Nagtatakang tawag ni Danica. Good morning. Nakangiting bati ni Owen na agad lumapit kay Danica. Ano to? Tanong ni Danica habang nakatingin sa mga bulaklak.
Naliligaw na ako. Halos mabilaukan si Danica sa sariling laway. Ha? Officially. Dagdag ni Owen at inabot ang bouquet. Walang kasunduan. Walang pilitan. Kundi gusto ko talaga. Seryoso ka ba? Oo naman. Sagot ni Owen. Ayokong umasa ka sa pangako ng mga magulang natin. Gusto ko, kapag sinagot mo ako, dahil gusto mo. Napatingin si Danica sa mga rosas, saka kay Owen. Ang bilis mo naman, bulong ni Danica. Matagal na akong naghihintay. Sagot ni Owen. Dahan-dahan niyang tinanggap ang bouquet. Hindi niya mapigilan ng ngiti. Naliligaw ka na talaga? Tanong ni Danica. Tila hindi pa rin makapaniwala. Oo, sagot ni Owen. At hindi ako titigil kahit napahirapan mo ako. O kaya naman paghintayin ng matagal. Lumapit pa ng kaunti si Owen kay Danica. Pwede ba kitang halikan? Malambing na tanong ni Owen. Biglang uminit ang pisngi ni Danica. Kapal mo naman? Manliligo ka pa lang. Pero kahit na yon ang sinabi ni Danica, ay hinayaan niya pa ring halikan siya ni Owen sa noo. Mula noon, at halos maya-maya na silang naghahalikan na dalawa. Kahit nasa ligawan stage pa lang naman. Gustong-gusto rin naman ni Danica, kaya hindi niya matanggihan si Owen. Sa panliligaw ni Owen, ay nakita talaga ni Danica kung gaano katyaga si Owen sa kanya. Lahat ng nais niya ay ibinibigay ni Owen. Isa pa, ay nalaman na rin ng mga tauhan sa asyenda na hindi isang tauhan si Owen. Pero kahit na ganon, ay wala namang nagbago dahil mas naging malapit pa ang mga ito kay Owen. Hindi na rin gaanong nagmamalita si Danica sa mga tauhan, kaya naman, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito, pero masaya silang lahat para kina Owen at Danica. Hanggang sa naipakilala na rin ni Owen si Danica sa kanyang mga magulang na excited na agad na magkaapo sa kanilang dalawa. Sinakyan na lang din nila ang nais ng mga ito. Kaya hindi nagtagal, ay tuluyan ng sinagot ni Danica si Owen. Hindi dahil sa kasunduan ng kanilang mga magulang, kundi dahil sa tiyaga, consistency, at pagmamahal na araw-araw nitong pinakita. Isang simple ngunit ingranding kasal ang naganap sa gitna ng asyenda. Saksi ang kanilang mga pamilya at mga taong malapit sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, mas lalo pang naging masaya ang kanilang tahanan nang malaman nilang may munting buhay nang nabubuo. Simbolo ng bagong simula at pagmamahal ang pinili nila pareho. Malaki na ang tiyan ni Danica. 7 buwan na ang dinadala niya. At kitang-kita na ang pagbabago, hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati sa ugali. Kung dati ay spoiled at matari siya, ngayon ay mas may dahilan na. At si Owen, siya ang pangunahing biktima. Isang hapon, nasa veranda si Danica. Nakaupo sa malambot na upuan habang nakataas ang paa sa maliit na ottoman. Nakasuot siya ng maluwag na maternity dress, pero halata pa rin ang laki ng tiyan niya. Owen! Malakas na tawag ni Danica. Mula sa loob ng bahay, agad sumagot si Owen. Yes po, Madam Baby. Bakit ang tagal mo? Reklamo ni Danica, kahit wala pang 1 minuto. Lumabas si Owen. May dalang mangkok ng hiniwang mangga at magoong. Kakaslice ko lang po. Ang tagal mo pa rin. Nakasimangot na sagot ni Danica. Ngunit agad din niyang kinuha ang mangkok at nagsimulang kumain. Tahimik siyang pinagmamasda ni Owen. Anong tinitingin-tingin mo? Biglang tanong ni Danica nang mapansing nakatitig sa kanya si Owen. Wala po. Sagot ni Owen, pero may nakatagong ngiti. May tinatawanan ka ba? Wala po. Ulit ni Owen. Mas lalong lumawak ang ngiti. Bakit ka nakangiti? Hindi na napigilan ni Owen ang mahinang tawa. Hoy! Reklamo ni Danica. Bakit ka tumatawa? Lumapit ito at umupo sa tabi ni Danica. Ang cute mo kasi. Cute? Halos mapasigaw si Danica. Malaki ng tiyan ko. Hindi ako cute. Mas cute nga. Binato ng una ni Danica si Owen.
Buwisit ka? Pero agad ding napangiwi si Danica nang sumakit ang likod. Aray! Bulong ni Danica. Agad nagbago ang ekspresyon ni Owen. Lumuhod siya sa harap ni Danica at marahang hinaplos ang likod nito. Tingnan mo kasi! Reklamo ni Danica habang kumakain pa rin ng mangga. Ang laki-laki na ng tiyan ko. Ang bigat-bigat. Hindi na ako makayuko ng maayos. Oo nga po. Sagot ni Owen, pero may lambing sa tono. Opo ka lang ng opo. Inis na sabi ni Danica. Tinatawanan mo na naman ako. Hindi na napigilan ni Owen ang malakas na tawa. Bakit ba? Tanong ni Owen, halos maiyak sa kakatawa. Kanina galit ka dahil gutom ka. Tapos nung binigyan kita ng mangga, galit ka pa rin. Tapos ngayon, galit ka dahil malaki ang tiyan mo? Normal yon. Sagot ni Danica. Buntis ako. Oo na. Sagot ni Owen. Pinipigilan pa rin ang tawa. Alam ko. Hindi mo alam. Mariin na sabi ni Danica. Hindi mo alam yung pakiramdam na parang balyena. Natahimik si Owen sandali. Saka ngumiti. Kung balyena ka, sabi ni Owen. Ikaw yung pinakamagandang balyena sa buong dagat. Natahimik si Danica sa kilig. Pagkat na natawa si Owen at hinalikan sa noo ang asawa na naglalambing na naman sa kanya. Nung hapon, isang puting sasakyan ang huminto sa harap ng main house. Nasa sala si Danica. Nakaupo sa malapad na sofa habang nakataas ang mga paa at may unan sa likod. May bisita? Tanong ni Danica. Wala naman akong inaasahan. Sagot ni Owen. Ilang segundo pa, may sumigaw mula sa gate. Kuya! Napailing si Owen sabay tawa. Ay, patay. Napakunot ang noo ni Danica. Freya? At tama nga sila. Ilang sandali pa ay masiglang naglalakad papasok si Freya. Bit-bit ang napakaraming paper bags at kahon. Halos hindi na makita ang mukha sa dami ng dala. Ate Dan! Masayang bati ni Freya habang kumakaway pa. Hindi napigilan ni Danica ang mapangiti. Anong meron? Ang dami mong dala. Agad lumapit si Freya kay Danica at dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Maingat niyang hinawakan ng tiyan. Hi baby! Tita Freya to. Don't worry. Spoiled ka kay tita. Promise ko yan. Napatawa si Danica. Spoiled agad? Hindi pa nga lumalabas. Mas lalo na pag lumabas na. Sagot ni Freya na parang seryoso talaga. Kuya, wala kang magagawa. Ako ang official sponsor ng lahat. Damit, laruan, crib at stroller. Grabe ka naman. Natatawang sabi ni Owen habang umuupo sa tabi ng asawa. Baka masanay yan. Eh di masanay. Kibit balikat ni Freya. Only pamangkin ko to, hello. Tsaka, alam mo Ate Dan, matagal ko na talagang hinihintay to. Napatingin si Danica sa kanya. May kakaibang sincerity sa tono ni Freya. Biglang gumalaw ang tiyan ni Danica. Uy! Gulat na sabi ni Danica habang hinahawakan yun. Agad namang napalapit si Freya. Gumalaw? Gumalaw ba? Oo, sagot ni Owen. Nakangiti habang inilalagay ang kamay sa tiyan ng asawa. Active na naman. Baby, narinig mo si tita no? Tuwang-tuwa na sabi ni Freya. Promise ko, ilalabas kita kung gusto mong mag-shopping paglaki mo. Uy! Sabay sabi ni na Owen at Danica. Tumawa silang tatlo. Maya-maya, isa-isa nang binuksan ni Freya ang mga dala niya. Freya, ang dami nito. Sabi ni Danica. Hindi ba sobra na? Wala pa nga to sa kalahati. Sagot ni Freya. May padala pa si Mommy at Daddy. Excited na rin sila. Napangiti si Danica. Noon, hindi niya akalain na darating siya sa puntong ganito. Napapalibutan ng mga taong handang mahalin. Hindi lang siya,
kundi pati ang anak niya. Alam mo, Ate Dan, seryosong sabi ni Freya habang inaayos sa mga damit sa sofa. Thank you. Napakunot ang noo ni Danica. Para saan? Dahil pinasaya mo si Kuya. Matagal ko na siyang hindi nakitang ganito. Dati, lagi siyang busy. Laging may iniisip. Pero ngayon, iba na siya. Napatingin si Danica kay Owen. Siya rin ang nagpapasaya sa akin. Lumapit si Owen at hinalikan ang noo ng asawa. Kayo ang nagpapasaya sa akin. Yuck! Biro ni Freya, pero may ngiti sa labi. Ang cheesy niyo? Single ka kasi. Balik ni Owen. Excuse me, may kadate ako next week. Taas noong sagot ni Freya. Talaga? Sabay tanong ni na Owen at Danica. Secret muna. Sagot ni Freya, sabay tawa. Makalipas ang ilang sandali, nagpahanda si Owen ng merienda. Naging maingay ang veranda sa kwentuhan at tawanan. Kinukwento ni Freya ang mga plano niya para sa baby shower. Kung paano rin niya gustong may theme, may games, at may pag-giveaways pa. Ako na bahala sa organizer, sabi ni Freya. Ate Dan, relax ka lang. Buntis ka. Dapat princess treatment. Napataas ang kilay ni Owen. Princess treatment? Ngayon pa nga lang, Reyna na to. Dapat lang. Sagot ni Freya. Nagdadala ng future ear ng asyenda, hello. Napailing si Danica pero hindi niya mapigilang matawa. Baby, mahinang sabi ni Danica. Hindi ka pa lumalabas pero mahal ka na namin. Hindi man alam ni Danica ang mga mangyayari sa susunod na araw, pero kampante siya. Dahil alam niyang napapalibutan siya at ang anak nila ni Owen ng mga taong aalagaan at mamahalin silang dalawa. Kinabukasan, nagising si Danica na may kakaibang pakiramdam. Tahimik ang buong kwarto. Wala si Owen sa tabi niya. Owen? Mahinang tawag ni Danica habang marahang bumabangon. Bago pa siya tuluyang makatayo, bumukas ang pinto. Pumasok si Owen na may hawak na tray. May prutas, fresh juice, at maliit na card. Good morning, Mrs. Malambing na bati ni Owen. Napangiti si Danica. Anong meron? Ang aga mong naging sweet. Bawal ba? Umupo si Owen sa gilid ng kama at inabot ang tray. May surprise ako sa'yo. Surprise? Umangat ang kilay ni Danica. Owen, huwag ka munang gumastos. Ang dami nating gasto sa baby. Ngumiti si Owen at hinalikan ang noon niya. Magbihis ka na comfortable. Yung kaya mong gumalaw pero maganda ka pa rin. Ay wow, may ganon? Biro ni Danica. Lahat bagay sa'yo. Sagot agad ni Owen. Seryoso ang tono. Makalipas ang 30 minuto, nakasuot si Danica ng maluwag na pastel yellow maternity dress. Nakalugay ang buhok niya at may natural glow sa mukha. Paglabas niya ng bahay, agad siyang napahinto. Sa gitna ng hardin ng asyenda, may nakalatag na malaking checkered blanket. May maliit na mesa na may mga prutas, sandwiches, at lemonade. Sa gilid, may 2 easel at mga canvas, mga pintura at brush na maayos na nakaayos sa maliit na lamesa. Owen! Lumapit si Owen at inalalayan si Danica na maglakad. Picnic painting date. Just us. Napangiti si Danica. Halos hindi makapaniwala. Ikaw ang gumawa nito? Kanina pang madaling araw. Sagot ni Owen. Gusto kong may memory tayo bago pa dumating si baby. Tayong dalawa muna. Napahawak si Danica sa braso ni Owen. Maingat siyang umupo sa blanket habang inalalayan ni Owen. Umupo ito sa tabi niya. Inilagay ang maliit na unan sa likod niya para komportable siya. Okay ka lang? Tanong ni Owen. Oo. Sagot ni Danica habang hinihimas ang tiyan. Sobrang saya ko.
Kinuha ni Owen ang isang canvas at inabot kay Danica. Nagsimula na silang dalawang magpinta. Tuwang-tuwa naman si Danica. Kinuhanan rin siya ng larawan ni Owen minsan. Alam mo, biglang sabi ni Danica, hindi ko pa rin nakalaing darating tayo sa ganito. Sali? Tanong ni Owen. Sa point na magiging masaya ako sa simpleng ganito. Dati kasi gusto ko lagi grande, laging bongga, laging may audience. Napatingin si Owen kay Danica. Ngayon? Ngayon mas gusto ko na yung tahimik na buhay. Huminto sa pagpipinta si Owen. Danica. Napalingon si Danica. Pangako ko. Patuloy ni Owen. Inilapag ang brush at hinawakan ng kamay niya. Hindi kita iiwan sa kahit anong stage ng buhay mo. Sa pagdadalang tao mo. Sa mood swings mo. Sa mga pangarap mo. Kahit gaano ka pa magmamaldita. Huy! Sabat ni Danica, pero may tawa. Mahal pa rin kita. At pipiliin kita araw-araw. Hindi dahil sa kasal tayo. Hindi dahil may anak tayo. Kundi dahil gusto ko. Ngumiti si Danica at siya naman ang nagsalita. Pangako ko rin na hindi ko nahayaang manaig ang pride ko sa pagmamahal ko sa'yo. Pangako ko na pag may problema tayo, hindi ako tatakbo. Hindi ako tatahimik lang. Kakausapin kita. Hinawakan ni Danica ang pisngi ni Owen. Pangako ko na magiging mabuting asawa ako. At mabuting ina sa anak natin. Ngumiti si Owen, pero bahagyang may luha sa gilid ng mata. At kahit dumating ang panahon na magbago ang katawan ko, na hindi na ako kasing sexy ng dati. Ano ka ba? Agad na sabi ni Owen. Mas lalo kang gumaganda ngayon. Let me finish. Sabat ni Danica. Kahit magbago ako, pangako ko na hindi ko kakalimutang mahalin ang sarili ko. Para may maibigay pa rin ako sa'yo at sa anak natin. Lumuhod si Owen sa harap niya kahit nakaupo siya sa blanket. Dahan-dahan niyang hinalikan ang tiyan nito. Baby, mahinang sabi ni Owen. Pangako ni Daddy. Poprotektahan ko kayo ni Mommy. Hindi ko hayaang may manakit sa inyo. Hindi ko hayaang magkulang kayo. Napaluha si Danica sa sayang nararamdaman. Biglang gumalaw ang tiyan ni Danica. Owen! Gulat na sabi ni Danica. Napangiti si Owen. Narinig niya tayo. Tumawa si Danica habang hinihimas ang tiyan. Makulit na agad. Mana sa'yo. Excuse me? Ikaw ang makulit. Nagpatuloy na silang dalawa sa pagpipinta habang nagtatawanan. At sa mga lumipas pang linggo, ay naging doble ang pag-iingat ni Owen sa kanyang asawa. Hanggang isang madaling araw, sa loob ng silid ni Owen at Danica, biglang napabalikwa si Danica mula sa pagkakahiga. Owen! Mahina, ngunit nanginginig ang boses ni Danica. Mahimbing pang natutulog si Owen sa tabi niya. Baby? Napahawak si Danica sa tiyan niya. Owen! Mas malakas na tawag ni Danica. Parang manganganak na ako. Agad na nagmulat ng mata si Owen. Pagkakita niya sa mukha ni Danica, ay namumutla at pawisan ito kaya tuluyan na siyang nagising. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Owen. Okay. Breathe. Baby, breathe. Tinulungan ni Owen si Danica na makaupo habang nanginginig ang mga kamay niya. Tatawag ako ng doktor. Ihanda akong sasakyan. Ilang oras ang lumipas ay nakarating na sila sa ospital. Nasa labas ng delivery room si Owen, pabalik-balik ang lakad. Nandoon din ang mga magulang niya at si Freya. Halos hindi mapakali ang lahat. Kuya, relax. Sabi ni Freya, kahit halata ring kinakabahan. Kaya ni Ate Dan yan. Tumango si Owen pero hindi niya mapigilan ang mag-alala. Sa bawat sigaw na naririnig niya mula sa loob, parang pinipiga ang puso niya. Lord, please. Mahinang sabi ni Owen. Ingatan mo sila. Lumipas pa ang ilang sandali. Ang malingaw-ngaw sa buong hallway. Napatigil si Owen.
Kuya! Nangingilid ang luha ni Freya. Narinig mo yun? Hindi agad nakapagsalita si Owen. Tumangulang siya. Habang unti-unting bumabagsak ang luha sa mga mata niya. Lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Congratulations! It's a healthy baby. Halos manghina ang tuhod ni Owen sa sobrang ginhawa. Hindi na siya nakapaghintay pa. Nang payagan siyang pumasok, agad siyang lumapit sa kama. Naroon si Danica. Pawisan, pagod na pagod. Pero may kakaibang saya sa mukha. Sa tabi niya, nakabalot sa puting kumot ang maliit nilang sanggol. Owen. Mahinang tawag ni Danica. Lumapit si Owen. Hinawakan ng kamay ni Danica at hinalikan ng noon niya. You did so well. I'm so proud of you. Napangiti si Danica kahit nanghihina. Dahan-dahan namang sinilip ni Owen ang sanggol. Hi. Mahinang bati ni Owen. I'm your dad. Ilang sandali pa. Pinayagan na ring pumasok ang pamilya. Unang sumilip si Freya. Halos tumatalon sa excitement. Pero pinipigilan ang sarili dahil nasa ospital sila. Ate Dan. Bulong ni Freya. Pwede ko na bang makita? Ngumiti si Danica at tumango. Maingat na iniabot ng nurse ang sanggol kay Freya. Halos manginig ang kamay nito sa tuwa. Oh my gosh! Nangingilid ang luha ni Freya habang tinitingnan ng pamangkin. Ang liit mo naman, pero ang cute mo. Napatawa si Danica ng mahina. Hi baby! Patuloy ni Freya habang marahang hinihele ito. Tita Freya to. Sabi ko sa'yo, spoiled ka sa akin, di ba? Totoo yun. Lahat ibibigay ni tita. Freya, natatawang saway ni Owen. Kakalabas lang, spoil agad? Of course! Sagot ni Freya. Look at this face. Paano ko hindi spoil? Lumapit ang mami ni Owen. May luha rin sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Danica. Maraming salamat. Hindi napigilan ni Danica ang maiyak. Mami. Lumapit din ang daddy ni Owen. Bihirang magpakita ng emosyon. Pero ngayon ay halata ang saya sa mukha. Danica, seryosong sabi ng ama ni Owen. We are proud of you. Hindi madali ang pinagdaanan mo pero napakatatag mo. Thank you po. Lumapit si Owen at hinalikan sa noo si Danica. See? Sabi ko sa'yo kaya mo. Hindi ko kaya kung wala ka. Sagot ni Danica. Ilang sandali pa. Ibinalik ng nurse ang sanggol kay Danica. Hi baby. Pabulong na sabi ni Danica habang hinahaplos ang maliit nitong pisngi. I'm your mom. Bahagyang dumilat ang sanggol. Parang saglit na sumilip sa kanya. Napaluha si Danica. Owen. Kompleto na tayo. Kompleto na tayo. Mahinang sabi ni Owen. Tumango si Danica. Oo, kompleto na. Thank you, Owen. Ngumiti si Owen. Thank you rin, mahal. Aalagaan at poprotektahan ko kayong dalawa. Sa huli, ang kwento ni Danica at Owen ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan ng dalawa, kundi sa pagtitiis, pangunawa at pagtitiwala. Mula sa mga galit, selos, at pride. Natutunan nilang buksan ang kanilang puso sa isa't isa at harapin ang hamon